Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Resali Umalay, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nagpasalamat sa publiko si PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartatis Jr. matapos makapagtala ng 85.4% na governance rating, bunga ito ng tuloy-tuloy na serbisyo publiko ng PNP sa pamayanan. Magbabalita dyan si Patrolwoman Sari Bernales. Salamat si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa patuloy na tiwala ng publiko matapos siyang manguna sa ika-4 na kategorya ng mga pinuno ng pangunahing ahensya ng pamahalaan sa pinakahuling Boses ng Bayan Nationwide Survey ng RPMD Foundation Incorporated. Isinagawa ang survey mula July 12 hanggang 19 sa 10,000 respondents sa buong bansa kung saan nakapagtala si Police General Nartates ng 85.4% Index of Governance, kabilang ang 85.3% Trust Rating at 85.6% Job Performance Rating. Ayon kay Police General Nartates, ang naturang pagkilala ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong Philippine National Police na araw-araw na nagsisikap na magbigay ng tapat, mabilis at may malasakit na serbisyo sa mamamayan. Aniya, ang tiwalang ibinigay ng publiko ay patuloy nilang pagbubutihin at pananatilihin sa pamamagitan ng tunay na paglilingkod. Papalapit na rin ang unang anibersaryo ni Police General Nartates bilang Chief PNP sa August 26 kung saan patuloy na isinisulong ng organisasyon ang pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad, pagpapatatag ng internal discipline at accountability, at pagpapalawak ng pakikipag-ugnayan sa mga komunidad para sa mas ligtas na pamayanan. Iginiit ng Chief PNP na magsisilbing inspirasyon ang pagkilalang ito upang higit pang paigtingin ang epektibong law enforcement, palakasin ang ugnayan sa publiko. Mula rito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Nakiisa ang mga miyembro ng Kalinga Police Provincial Office sa isinagawang community consultation at serbisyong caravan kung saan nagkaroon ng iba't ibang serbisyo gaya ng information drive, serbisyong medikal, libreng gupit at iba pa sa ginanap sa Pinokpok, Kalinga. Police Staff Sergeant Precious Maid Donaal sa report. Isang mga kapulisan ng Kalinga Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Gilbert Fatiig, Provincial Director sa isinagawang Community Consultation at Serbisyo Caravan na pinangunahan ng Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict ng Provincial Local Government Unit ng Kalinga. Katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno noong ika-23 at ika-24 ng Hulyo ng taong kasalukuyan sa Barangay Asiga at Mapaco, Pinokpok, Kalinga.
Layunin ng aktibidad na matugunan ang mga pangangailangang pangkaunlaran ng mga barangay at palakasin ang sama-samang pagkilos ng pamahalaan sa pagtugon sa mga ugat ng terorismo. Naging daan din ang programa upang maipahayag ng mga residente ang kanilang mga saloobin, karanasan at mga pangangailangan na magsisilbing batayan sa pagbuo ng mga programang higit na makatutugon sa mga isyu ng kanilang komunidad. Samantala, maraming residente ang nahandugan sa mga libreng serbisyong medikal tulad ng consultation at check-up, pamamahagi ng gamot, libreng tuli, dental check-up at pagbunot ng ngipin, gayon din ang libreng gupit na siyang isinagawa ng mga kapulisan at iba pang law enforcement agencies. Hinikayat naman ni Police Colonel Fatiig ang mga residente na patuloy na suportahan ang mga programa ng pamahalaan para sa kapayapaan at kaunlaran. Hinimok din niya ang komunidad na makiisa sa Philippine National Police sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, pagpigil sa kriminalidad at pagsugpo sa iligal na droga at iba pang iligal na gawain. Bilang bahagi ng aktibidad, namahagi rin ang mga kapulisan ng mga information, education, and communication materials na may kaugnay sa kampanya laban sa iligal na droga at terorismo. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan at iba pang katuwang na organisasyon, patuloy na naipaparamdam sa mga mamamayan ang serbisyong tunay na may malasakit, ligtas at mapayapang pamayanan. Dito sa Pinukpok, Kalinga, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Precious May Donaal, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Police Staff Sergeant Donna Al. Tunay na sukatan ng ating serbisyo, ito ang naging mensahe ni Chief PNP, Police General Jose Melencio C. Nartatis Jr. sa 5,602 na pulis na napromote sa buong bansa. Muling nakibalita dyan si Patrolwoman Sari Bernales. Isang makasaysayang araw ng pagkilala at panunumpa sa bayan ang nasaksihan sa buong Philippine National Police ngayong araw, Hulyo 29. Sa pangunguna ng Chief PNP Police General Jose Melencio Nartatis Jr., sabay-sabay na isinagawa sa iba't ibang panig ng bansa ang simultaneous oath-taking, donning and pinning of ranks para sa mga bagong na-promote na second-level uniform personnel mula Police Corporal hanggang Police Major. Sa PNP Multipurpose Center sa National Headquarters Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City, buong karangalang humarap ang mga na-promote na pulis upang opisyal na tanggapin ang panibagong antas ng kanilang tungkulin, isang pagkilalang bunga ng kanilang kahusayan, disiplina at patuloy na paglilingkod sa mamamayang Pilipino. Kaisa sa pambansang gawain ito, nagkaroon din ng programa ang Police Community Affairs and Development Group o PCAG bilang pagkilala sa dedikasyon, sipag at mahusay na paglilingkod ng 6 na na-promote na tauhan nito sa audio-visual room ng PCAG Museum. Pinangunahan ni Police Brigadier General Vina H. Guzman, ang direktor ng PCAG, ang panunumpa at formal na paggawad ng bagong ranggo sa mga na-promote na tauhan. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Police Brigadier General Guzman na ang pagkaka-promote ay hindi lamang pagkilala sa mga nagawa ng isang pulis, kundi panibagong hamon upang lalo pang pagbutihin ang pagganap sa tungkulin. Para sa 6 na na-promote na tauhan, ang kanilang bagong ranggo ay bunga ng mga taong inilaan sa serbisyo, mga sakripisyong pinagdaanan at suporta ng kanilang mga pamilya, kasamahan at mga pinunong nagsilbing gabay sa kanilang propesyon. I hope everyone would look at these promotees as a motivation, as an inspiration to continue your work. Magkakaiba tayo ng tasking. Magkakaiba yung binigay sa atin. Minsan iniisip nyo, bakit ba ito na lang ng ito? Bakit ako na lang ng ako? Diba? While you're doing it paulit-ulit, ano nangyayari? You gain mastery of the things that you do. Diba? If you're good at one thing, then show it. Nurture it. Kasi, ano nyo na yan? Treasure nyo yan. Dahil nagkaroon kayo ng mastery over something. Be it pagtutour guide, be it paggagawa ng AVP, be it paggagawa ng ating mga articles, or being at the lobby and entertaining our clients. Those are special skills.
Those are special skills na na-nurture nyo and you're very good at it. Diba? And those are skills that you will be able to share doon sa mga colleagues nyo. Magkakaiba man ang kani-kanilang pinagdaanan sa serbisyo, iisa ang kanilang pananaw. Ang promosyon na ito ay hindi lamang personal na tagumpay, kundi mas mataas na pananagutan sa organisasyon at sa sambayan ang kanilang pinaglilingkuran. Kasabay ng pagkilala ay ang paalala na ang bawat ranggong natatamo ay may kaakibat na mas mataas na pamantayan ng disiplina, integridad, profesionalismo at malasakit sa kapwa. Para sa mga bagong na-promote na tauhan ng PKG, ang araw na ito ay hindi lamang pagtatapos ng kanilang paghihintay sa promosyon. Ito rin ang simula ng panibagong yugto ng paglilingkod, may mas mabigat na tungkulin, mas malaking pananagutan, at mas matatag na pangakong maglingkod ng may sipag, dangal, katarungan at malasakit para sa sambayan ng Pilipino. Mula rito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat Patrolwoman Sari Bernales. Sa patuloy na kampanya ng Police Regional Office 6 sa Loose Firearms, 64 na baril at 15 pampasabog ang na-recover sa loob lamang ng 24 na oras sa operasyon ng Police Regional Office 6. Tinutukan niya ni Patrolwoman Julibel Alvior. Na kampanya ng Police Regional Office 6 laban sa mga loose firearms sa loob lamang ng 24 na oras mula alas 6 ng umaga ng Hulyo 25 hanggang alas 6 ng umaga ng Hulyo 26 taong kasalukuyan, mahigit 60 baril at 15 eksplosibo ang voluntaryong na-recover sa iba't ibang bahagi ng Western Visayas. Ang Police Regional Office 6 ay nakapagtala ng 64 na baril at 15 eksplosibong recovery sa magkakahiwalay na operasyon sa buong Western Visayas sa loob ng 24 na oras. Batay sa accomplishment report ng Pro-6, nagsagawa mga operating unit ng 73 operasyon na nagresulta sa 58 voluntaryong sinukong baril, 6 na baril na idiniposito sa ilalim ng ADFIR program at 15 voluntaryong sinukong eksplosibo. Ayon kay Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, mahalaga ang aktibong pagkikisa ng publiko sa pagsuko at legal na pagdideposito ng mga hindi otorisadong baril upang higit na mapalakas ang kampanya laban sa kriminalidad at mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Patuloy namang hinikayat ng Pro-6 ang publiko na agad iulat sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa 911 ang anumang impormasyon kaugnay ng iligal na pagmamayari, pagdadala o paggamit ng mga baril at eksplosibo bilang bahagi ng layunin nitong isulong responsive, trusted at transformative policing tungo sa mas ligtas at mas mapayapang Western Visayas, kasabay ng pagsulong sa bisyon ng PNP na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolwoman Julibel Alvior, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Alvior. Mahigit 700,000 piso na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa bypass operation ng Bato Municipal Police Station, katuwang ang Regional Drug Enforcement Unit 5 at iba pang unit ng PNP at naaresto ang 45 anyos na lalaki sa Bato, Camarines Sur. Police Staff Sergeant Kim Gerald Corporal, magbabalita dyan. Isang high-value individual ang naaresto ng mga operatiba ng Bato Municipal Police Station sa ikinasang buy-bust operation sa Zone 7, Barangay San Vicente, Bato, Camarines Sur, dakong alas 4:30 ng madaling araw noong Hulyo 26, taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect sa alias na Elson, 45 taong gulang at residente ng naturang bayan. Pinangunahan ang operasyon ng Bato Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Captain Mark Anthony Oclidera, katuwang ang mga operatiba ng Office of the Deputy Regional Director for Operations, Regional Police Drug Enforcement Unit, Region 5, Provincial Intelligence Unit, Provincial Police Drug Enforcement Unit ng CAMSUR PPO, Philippine Drug Enforcement Group, Special Operations Unit 5, sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Office 5. Naaresto ang suspect matapos umanong magbenta sa isang police pusher buyer ng 15 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 100
102,000 piso kapalit ng 45,000 piso na buy bust money. Sa kabuuan, 115 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 782,000 piso ang nakumpiska sa operasyon. Isinagawa ang pagmamarka at inventaryo ng mga ebidensya sa harap ng suspect at mga mandatory witnesses. Matapos ipabatid ang kanyang mga karapatang konstitusyonal, dinala siya sa Batu MPS para sa dokumentasyon at pagsampa ng kasong paglabag sa Republic Act Number 9165. Mula dito sa Camarines Sur Police Provincial Office, ako po si Police Staff Sergeant Gerald A. Corporal, nag-uulat sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube account para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account o Twitter account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio C. Nartatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Resali Umalay, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.